Good morning mga kabeheros. It's our day 3 na dito sa, day 4. Day 4 na namin dito sa Bali at ngayon ay mag-DIY ulit kami. So dala ko na yung helmet ko at ako'y sasakay na naman. Ang driver ay si Vivian kasi alam niyo naman, hindi ako pwede mag-drive dito sa Bali. Kaya si Vivian sa driver. Mag-DIY lang kami ngayong araw. Hindi na namin kung saan kami dadalhin ng motor. Salamat sa Google Map dahil gamit ang app na to ay nakahanap kami ng pwedeng mapuntahan at mapasyalan dito sa Ubud. Ang Goa Gadya or kilala din sa tawag na Elephant Cave ang ating unang bibisitahin sa araw na to. Tingnan natin kung may elepante tayong makikita sa kuweba. Welcome to Goa Gadya or Elephant Cave. Hindi kalayuan mula sa sentro ng Ubud ang atraksyon na ito. Sa entrance pa lang ay madami ng mga vendors ang mag-aalok sa inyo na bumili ng mga sarong dahil wala daw libre sa loob. Huwag kayong maniniwala dahil libre ang paggamit ng sarong sa loob ng temple. Kasama na sa babayarang entrance fee na 50,000 IDR para sa mga foreign tourist tulad namin. Pagkatapos magbayad ng ticket ay kailangan magsuot ng sarong bago pumasok sa loob ng temple. Kailangan ito sa halos lahat ng temples dito sa Bali bilang pagbibigay respeto na din sa lugar. Kaya nga, hindi ko ano. Okay, our first stop is Elephant Cave. Hindi kami sure kung may makita kaming elephant dito or hugis ng elepante lang or ilang tawag sa temple. Pero kung ano man to, 50,000 rupiah ang presyo nito. Kaya dapat enjoy namin. Kaya sa at magbibili ng sarong kasi palibre naman pala. Dahil sa entrance pa lang, maraming nag-offer. Eh, alam naman natin na tagaan ang presyuhan yan. Ang Elephant Cave ay binubuo ng isang lumang temple complex na bahagyang nagiba ng mga nagdaang lindol. Kita pa sa mga tipak ng bato na ito na naipon mula sa mga nagdaang guho, kaya masasabi mo na talagang luma na ang lugar na ito. Tulad ng sa ibang temple, gaya ng sa Tirtha Temple ay mayroon ding shower dito or tinatawag din na bathing temple. Hindi ko lang alam kung pwedeng maligo dahil wala akong nakitang gumagawa. Kaya naman, isa lang ang posible kong gawin ay ang maghugas ng kamay mga kabaheros. Baka sakaling maklens at luminis ang kaluluwa ko. Di kalayuan sa showers ay makikita ang 9th century na kuweba or kilala sa tawag na Elephant Cave
na ang bukana ay tila inukit na bunganga ng isang demonyo. Mukhang wala nga talagang elepante na makikita sa loob ng kuweba na ito. Pero bakit kaya Elephant Cave ang pangalan? Wala masyadong makikita sa loob nito bukod sa mga offers na bulaklak at insenso. Ayon sa history ng Goa Gadya, ay pinaniniwala ang ginawa ito upang maging lugar para sa mga spiritual meditations. Ang kuweba at ang buong temple complex ay naglalaman ng parehong mga imahe ng Hindu at Buddhist. Wala nang masyadong gagawin dito mga kabeheros, kaya nag-model-model na lang muna ako. Sa gawing ibaba ng templo sa tabi ng ilog ay makakakita kayo ng mga images of stupas and chatra, mga imahe ng relihiyong Buddhism. Dito ay pwede rin kayong mamili ng mga bracelets na may ibig sabihin ang bawat kulay. Habang ang tindero ay busy sa cellphone niya. Isa ito sa mga espesyal na lugar sa Bali para sa akin. Makakaramdam ka dito ng katahimikan habang namamangha sa ganda ng lugar. Para sa mga gustong bumisita sa Goa Gadya or Elephant Cave, ito ang kanilang address. And for our lunch, dito tayo kakain sa Masakan Padang or Padang Foods. Ang pagkaing Padang ay ang lutuin ng mga Minangkabau sa West Sumatra, Indonesia. Ito ay isa sa mga pinakasikat na lutuin sa Southeast Asia. Ito ay kilala sa buong Indonesia bilang Masakan Padang, mula sa salitang Padang, ang kabiserang lungsod ng lalawigan ng Western Sumatra. Or sa atin sa Pilipinas ay turo-turo, dahil kailangan mong ituro ang mga ulam na gusto mong kainin na may kasamang kanin. Paalala lang mga kabeheros, dahil ang karamihan sa mga karinderya dito sa Bali ay walang mga presyong nakasulat sa bawat pagkain, dahil binabase nila ang presyo sa kung ikaw ay local or turista. Syempre, halos doble ang presyo nila sa mga turistang tulad namin. Nakakapagod din ang araw na ito mga kabeheros, kaya balik hotel kami para magpahinga at mag-reflect sa mga araw na nagdaan. Pero ang totoo talaga ay nagpaplano na kaming pumunta sa Seminyak Beach. Kaya magkita-kita tayo sa susunod na video sa Seminyak Beach mga kabeheros, ang isa sa mga sikat na beaches dito sa Bali. Muli, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod na paglalakbay, paalam! But if you